Thank you for this series, and thank you for the opportunity that you have and the available truths, Lord, in our possession, because you are gracious to us, Lord. You have blessed us with these truths, Lord. And now help us to distribute this, Lord, to those who appreciate it. Now bless your minister now, bless your word, bless your people, that bless our heart, Lord, and help us to all together bless you, Lord. And whatever things we will learn, and in this Bible study that we have and broadcast that we have today, let it be, Lord, that we will bring back, give back the glory, the honor, the adoration to you and to you alone. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank God. Glory to God dito po, mga kapatid. And okay, my mother is watching, joining us, my family. Sabi po ni Mama, good morning. Amen. Thank you. Good morning there, Ma, sa Cebu. Ingat kayo dyan. Sister Kat Paredes, good morning, evangelists and brethren. Thank God for another day to listen to His words and to praise Him because of His grace. Amen. Truly, napakaganda po, mga kapatid. And we're joined with Brother Alex, amen, and Sister Len. And let me know, Brother Alex, we're praying for your wife, amen. We're praying for Sister Len, amen. And glory to God. And Pastor George said, amen, for the Lord's grace bestowed upon us, so we have now an access to the throne, of His grace. What a blessing. Amen. So, now let's go back po sa atin pong lesson po ngayon, mga kapatid. And let me give you a brief preview po, mga kapatid. So far, what we have learned po, mga kapatid, ay napag-usapan po natin yung nasa ano po tayo, salvation by grace. At ang una po nating napag-usapan para po, but by the way, this is our third month ng series na ito. At this is how far na tayo dinala po ng Panginoon. Okay? So, napag-usapan na po natin po, mga kapatid, yung sa salvation by grace. Ano yon? Unang part ng salvation by grace, yung 3 divine motives in grace. The 3 divine motives in grace. What are the 3 divine motive in grace? That bakit tayo na-save sa biyaya? Okay? Bakit tayo naligtas sa biyaya? And number 1 is men are saved that good works may result. Okay? We learn about that. Pangalawa po, mga kapatid, men are saved po, mga kapatid. We are saved. Okay? God saved us by grace because of the benefits to be bestowed upon them. Because of the benefits to be bestowed upon them. Okay? That's number, kasi hindi lang po ikaw naligtas. Okay? You are not just delivered from hell. That just you will not go to hell. But salvation is also a package of deliverance and blessings. You are also blessed. And God wants you to enjoy. Amen. The bliss and the blessedness of being saved. And thirdly po, mga kapatid, men are said to be saved for the manifestation of divine grace. This is the ultimate purpose po ng biyaya, the manifestation of the divine grace, that one day in the ages to come, amen, He will shew His exceeding greatness of His grace and His kindness toward us. In the ages to come, He is going to display, amen, to display before the universe, mga kapatid, His grace, that we might be to the praise of the glory of His grace. And that is the ultimate, ano po, mga kapatid, motive of God, that He will put His grace on display. Amen. And that tayo po yun, we will become a showcase of His grace. Amen. Isn't it wonderful? You'll become a showcase of His workmanship. That ano po, masterpiece of the byproduct of the finished work of Christ. Amen. And the second part na natutunan po natin po, mga kapatid, is second part is 3 principles which cannot coexist with grace. The 3 principles which cannot coexist with grace. Let me share my screen po na lang, mga kapatid, para makita po natin what are those 3 principles that cannot coexist with grace. Okay? Let me share. Ito po yung natutunan po natin last time po, mga kapatid. Ano yon? Ano yung 3 principles? Last week po natin itong diniscuss, no?
Last week po natin itong pinag-usapan. Because grace is so pure. Grace is ano po mga kapatid, is sensitively pure po mga kapatid. At kaunting admixture lang ng grace na contrary principle would ruin the principle of grace. Would ruin mga kapatid, would ruin the purity of grace. Kaya po mga kapatid, para mapanatili na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, dapat malaman natin ano yung mga prinsipyo that cannot coexist with grace, that cannot get along with grace, or else grace will be corrupted, or else grace will be no more grace. Because it's possible po mga kapatid, that the Bible says, if it's of grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. So there are opposing principles that cannot, amen, coexist with grace. And what are those mga kapatid? Number one, we learn any trace of sin cannot coexist with grace. Any trace of sin cannot coexist with grace. By the way, God could not, ano po mga kapatid, God could not exercise His grace mga kapatid na without appeasing His holy demand, His righteous demand, without providing the demand of His holiness and righteousness and justice. Or else, amen, God would end up loving sin. God would end up condoning sin. Ibig sabihin po mga kapatid is ganito. At hanggat nandyan yung sin po mga kapatid, hanggat hindi yan na-remove ang grace, God could not be gracious by just forgetting about that sin. But rather, that sin must be removed so that God will now be free to give you grace, mga kapatid. Kasi kung magbibigay siya ng biyaya without, amen, without considering who He is, how righteous He is, how holy He is, amen, how just He is, mga kapatid. Those three principles will oppose His love, will oppose His, ano po mga kapatid, not until ito ay masatisfy. God could not even love without satisfying. Like for example, yes, God was gracious po mga kapatid, but His grace was not used po mga kapatid para i-waive ang iyong kasalanan. Hindi kagaya ng ganun, okay, dahil mabuti akong Diyos, mabait akong Diyos, kalimutan ko na lang yung kasalanan. Okay? Dahil mabuti akong Diyos, dahil mahal kita at mabiyaya akong Diyos, sige, i-waive ko na lang yung kasalanan. Hindi ka na lang mamatay niyan, wala ka ng penalty, forget about it, okay na lang, sige, dito ka na. Yes, totoo na na-waive ang ating, totoo na nawala ang ating kasalanan, totoo na hindi na tayo ma-judge sa ating kasalanan, pero ang pamamaraan ng Diyos ay sa kanyang biyaya, dahil siya ay mabiyaya po mga kapatid, hindi niya kinalimutan ng ating mga kasalanan, but rather, dahil sa kanyang biyaya, siya po ang namatay, dahil kailangan po may kabayaran ng kasalanan para maalis ang kasalanan, para ma-appease dapat ang wrath ng Panginoon, ang judgment ng Panginoon against sin po mga kapatid. Para po, He could provide you with grace with every need, para wala nang hindrance, so that He could be just and the justifier of him that believeth in Jesus. So there must be removal. There must be first the taken away, or else God will contradict Himself po mga kapatid. Are you listening? God would contradict Himself because His justice, and His holiness, His righteousness, mga kapatid, will forbid. No, hindi pwede love. Love, hindi ka pwedeng gaganyan ka lang. Grace, hindi ka pwedeng ganyan lang. Mercy, hindi pwedeng diretsohan lang. Dapat meron kayong ibibigay sa akin. Dapat may i-appease kayo sa akin. Parang ganun po mga kapatid. So, but still, love found a way. But still, grace found a way. Ano pong way ng grace? Ano pong way ng love? Woo! Jesus Christ, the Savior of all men, who is a lamb, who is spotless and satisfied the holy demands of God and forever, amen. Take away our sin and banish it forever. Now, amen, God is free to show grace now and pardon your sin. Why God now is free? Pardoning your sin without, mga kapatid, without violating Himself, because my sin had been taken care of already po mga kapatid. I hope nakuha natin yan, na-discuss natin yan lengthily last time po mga kapatid. And secondly, ano pang principle? Any involvement of human obligation cannot coexist with grace.
It cannot coexist with grace, mga kapatid. Any human involvement or involvement of human obligation cannot coexist. Pag mag-require po ng ano po mga kapatid, pag mag-require ng any obligation, it could be a penance, a prayer, a good work, mga kapatid, then you are not saved by grace kung ganun po. It's not by grace kung ganun. Pag sinabi mong by grace, mga kapatid, and there must be zero, amen, zero obligation pagdating po sa requirement ng good works or any form of payment. Or else, kaunti lang, kaunti, even the slightest involvement of human obligation, slightest work that you will add, slightest ano po mga kapatid, na iidagdag mo sa biyaya ng Panginoon, ganun ka-sensitive ang grace, it would ruin grace po mga kapatid. Amen. And God strip off all of that mga kapatid by taking charge and say, ako na ang gumawa, ako na ang nagtrabaho, ako na ang kumumpleto kasi wala kayong magagawa, wala kayo. There's nothing that you have, there is nothing that you can do po mga kapatid. Amen. Then ang Diyos na po ang nagsasabi, Jesus Christ already accomplished everything. Amen. Jesus Christ already accomplished all that God demanded. That's why it's grace. Either your work or His work. Saan po kayo po mga kapatid? Ganun po kasensitibo. And thirdly, natutunan natin, any recognition of human merit cannot coexist with grace. So any recognition of human merit cannot coexist with grace. Hindi po pwedeng magsama ang human merit at saka ang grace. Bakit? Ang grace is only given to the undeserving. Amen. Grace is only given to the unmerited people. Amen. Grace can only be given to the guilty. Grace is only given to the helpless. Grace is only given po mga kapatid to those people who have no capacity. And if you are saved by grace, that means you acknowledge that you have no capacity. And if you are saved by grace po mga kapatid, that means you acknowledge that you could not save yourself. You are helpless apart from the help of God. That is grace mga kapatid. So for God to do that, so that their salvation will be purely grace, that there will be no more recognition of a slightest merit sa human merit po mga kapatid or human favor po mga kapatid, that God would be magkaroon ng utang na loob para bibigyan ka ng kaligtasan, dineclare, nagkaroon po ng judicial sentence po mga kapatid na inailalim ang lahat ng tao sa as guilty. Dineclare ang lahat ng tao na guilty, dineclare ang lahat ng tao na ano po mga kapatid, in unbelief, dineclare ang lahat ng tao na all under sin po mga kapatid. Remember po mga kapatid, we are a sinner in 3 areas. Man is a sinner in 3 areas. Number 1, you are a sinner, amen. You are a sinner po mga kapatid by nature. Amen. You are a sinner by nature. Si Adan po mga kapatid, nung si Adan po ay nagkasala, ang kasalanan ni Adan na impute sa mundo. Kaya nung pinanganak po tayo, kasama po natin yung sinful nature ni Adan po mga kapatid. Amen. Nakuha niyo po? So we are a sinner by nature. Ibig sabihin, we have now a tendency to sin. That is our nature. It is natural for us to sin. That is, we are a sinner by nature. Kahit ang mga bata, kahit walang magturo sa kanila na magkasala o magsinungaling, talagang ano po yun, sinner na yung batang yun. Amen? By nature. Talagang, we have a newborn here, talagang tuso na po siya mga kapatid. Kitang-kita mo na yung ugali ni Adan at kitang-kita mo na yung ugali ng tatay niya after the old man po mga kapatid. Talagang gano'n na. An infant, mga kapatid, magmamanifest na yung foolishness na yun at bound in the heart of the child. So you are a sinner by nature. Amen. Kahit sabihin mong, kahit nagpipigil kang gumawa ng kasalanan po mga kapatid, wala kang magagawa dun. Sin is in you. Sin dwelleth in you. Kaya sabi ni Paul, it is no longer I that do it, but sin that dwelleth in me. Amen. For in me, sabi po niya is, yung nandun yung sin po mga kapatid. Okay? So you are a sinner by nature. Pangalawa po, you are a sinner by practice. You are called a sinner because you commit sin. Are you listening? Because you practice sin. You act sin. So nagsinungaling ka.
by one lie lang po mga kapatid, you are already a sinner. Okay? At hindi lang po lang, ang dami po natin every day. We sin in our mind, we sin in our heart, kahit hindi pa natin na-act po mga kapatid, yung thoughts pa lang natin, nagkasala na tayo. So we are a sinner by nature, and we are a sinner by practice. Sino ba ditong hindi umaamin na hindi ka sinner by practice? Amen. Lahat tayo sinner by practice. But more than that, mga kapatid, by the way, kahit itong dalawa ay enough na to damn you to hell. Amen. Itong dalawa po mga kapatid, kahit isa lang dyan, would be enough for God to judge you, to judge me po mga kapatid. Are you listening? Pero yung dalawa na yon God is already just to punish us and to bring us to condemnation. But more than pa, pinaigting pa ng Panginoon. Kasi in-strip ng Panginoon, inalis ng Panginoon ang any occasion ng bawat individual po mga kapatid. Inalis niya ang occasion ng bawat individual, yung form of comparison. Baka kasi may mag-compare, ganito po mga kapatid. So, nag-pass on po siya ng third. This is now a declaration. This is now a judicial, amen, declaration of God. He puts all men under sin. This is a judicial declaration that all are under sin, that we are sinners. Ibig sabihin, we are all under sin. Whether Jews ka, whether Gentiles ka, you are under sin. So, deklara po yun, deklarasyon, para bang you are under martial law. Okay, it's a judicial declaration. You are under grace. Pero ang nilagay po niya sa mga kasalanan, you are under sin. You are under condemnation. You are under guilt. All men are guilty. All men are, ano po mga kapatid? Ibig sabihin, because of that judicial declaration of God, amen, He stripped off any form of, amen, variation or degrees. It doesn't matter whether you sin much, whether you sin less. Are you listening? It doesn't matter whether you are the vilest offender or you are the most religious person. It doesn't matter. Amen. There is no more counting of merits because you sin less, or counting of demerits because you sin more. It's not about that. By virtue of this judicial declaration that God puts you under sin po mga kapatid, by virtue of that, He stripped off any form of occasion that men will glory that He is not just like that, just like the Pharisees. Remember? And the publican po mga kapatid, sinabi niya, oh, I'm not like that publican, a sinner. Nagmamayabang sila because as a Pharisee, may kinikip po silang batas po mga kapatid. So, more righteous daw po sila. Pero sa panahon po natin po mga kapatid, walang religious leader will say they are more righteous. They could say they are more righteous, but in the eyes of God, they are the same with those who are in prison. They are the same with those who are vilest offender. They are the same with the chiefest of sinners po mga kapatid. It doesn't matter whether you grow up in a Christian home or whether you grow up in an unbelieving home. It doesn't matter. God is not anymore counting how many sins you committed. That God is not anymore reckoning how less your sin committed. By virtue of this judicial, mga kapatid, declaration that all are under sin, all are equally guilty, all are equally sinners, all are equally condemned, all are equally in unbelief. Are you listening? All, mga kapatid. That's why. What merit do you have? There is nothing. You could not brag about that you pray. Amen. That you pray much. You could not say that because you are now under sin. You are now under condemnation. You could not brag about na nagsisimba ka palagi. No, God is not anymore counting that. Amen. In our time and age, as long as if hindi ka pa saved mga kapatid, in the eyes of God, you are under sin. Are you listening? Yun po yung point po mga kapatid. In the eyes of God, you are under sin. God will not anymore recognize that because ang basis na ngayon ng kaligtasan is by grace. And by grace are given to the unmerited, amen, to the undeserving, to the unworthy, mga kapatid, who count themselves as guilty. Then grace could be exercised without involvement of any man
form of works of righteousness po mga kapatid. Woo! Sana malinaw po yun, no? Sana nakikita niyo po yun, naiintindihan niyo po yun. Once na maintindihan niyo po yun mga kapatid, hindi ka pwedeng magmayabang. Kasi minsan, sa mga witnessing natin, sa mga soul winning natin, marami pa ring mga tao ang nag-hold sa kanilang katwiran at righteousness. Sabi, sa tingin mo, pupunta ka ba sa impyerno o hindi? Sometimes they'll say, I think hindi ako pupunta kasi pari ako eh. Pastor ako eh. Sakristan ako eh. Mabait akong tao eh. Sometimes may ganun po mga kapatid. But when you preach the gospel, let them understand that kahit ano pang posisyon nila sa buhay, are you listening? Kahit ano pang nagawa nila sa buhay, whether positive o negative ang nagawa nila, mga kapatid, good thing or bad deeds, kahit anumang nagawa nila, hindi po kinount ng Panginoon yun. Kasi sa mata ng Panginoon, guilty na lahat. Amen. Guilty na lahat. Diniklara na eh. You are under sin. There is no more difference. All have sinned and come short of the glory of God. That's already a declaration. What can you do about that? So admit it. When you preach the gospel, let them know po mga kapatid, that only the merit of Christ, let me say this again, that only the merits of Christ, amen, only the work of Christ is recognized by God. Are you listening? Only the merits of Christ is recognized by God. And nothing in you, about you, from you. Once you insist that po mga kapatid, isama mo sa grace, amen, grace would be corrupted. It could not coexist. Pag sinabi mong grace, lahat yun ang gagaling sa Diyos. Lahat yun biyaya ng Diyos. And you have not contributed the slightest work, the slightest merit po mga kapatid, the slightest obligation on it. At sana naging malinaw. Sana natutunan po natin ito, no? That was just a review. Gusto ko lang iano po mga kapatid, yung mga hindi naka-join sa atin, that's why I'm giving this review. Kasi mahirap pag diretso tayo po sa mga kapatid sa ating lesson without giving you this background na hindi natin makuha. Okay po? So sana po malinaw po yun. Now, let's go to the third one. Ang third po natin pag-usapan po mga kapatid, this is now the gracious work of God for men. This is the third and the last po, no? Sa salvation by grace. Na topic po natin. Mahaba po kasi ito mga kapatid. Tingnan lang natin po, no? So, this is now what we call the gracious work of God. Okay? For man. The gracious work of God for men. And now, I would like you to understand po mga kapatid. Okay? That salvation, amen, is a work of God for man. And I say that again. Salvation, when you talk about salvation in the New Testament, when you talk about salvation or kaligtasan sa ating panahon, sa age of grace, that salvation is the work of God for man and not the work of man for God. Let me say that again. Let me say it slowly. That salvation is the work of God for man and not the work of man for God. That's the difference between true Christianity, biblical Christianity, and religion. That's the difference. Biblical Christianity is teaching that salvation is the work of God for man. Are you listening? That is biblical Christianity. But religion will say that salvation is the work of man for God. Now, saan ka? Saan ka nag-rely? Sa Bible o sa relihiyon? Are you listening? Saan tayo nagre-rely? Sa Bible o sa relihiyon? Dapat makita po natin yun. Maintindihan po natin.
Ang biblical Christianity is ang Diyos ang umabot sa tao. Amen. At ang relihiyon, ang tao trying to or attempting to reach God, which is they could not. You fall short. You come short of the glory of God. You could not. So kung dito ka sa relihiyon, walang maliligtas. Are you listening? Kung dito ka sa relihiyon, if you're loyal in your religion, if you're, kahit ano pang gagawin mo, kahit i-obey mo yung mga sakramento sa relihiyon nyo, kahit ano mangyayari po mga kapatid, ang kaligtasan kasi ay biyaya. Dahil ito ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, binigay ito ng Diyos. Pag binigay ng Diyos, galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Pero binibigay niya sa tao. Amen. Binibigay niya sa tao. Amen. So, hindi galing sa iyo. So, gift ang kaligtasan at biyaya. Pero kung ikaw po ay gusto natin, pagtrabahuan natin ang kaligtasan natin, or gusto mong abutin ang Diyos, mga kapatid, amen. Kahit anong mangyayari po mga kapatid, walang mangyayari sa iyo. You will not move an inch. Amen. You will not even closely save. Sabihin, oy, muntik na akong maligtas. Walang muntik. You could not even have a 1 point or a 1 merit if example if the accomplishment of salvation is nasa 1,000 po mga kapatid points, you could not even move a 0.0001 merit, because the standard of God is so high. When He required of righteousness, when He required a righteous work, there is nothing in man and there is nothing man, amen, could achieve on his own. He needed God. Amen. Wala po. And dapat maintindihan po natin yun. Amen. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Na yung sabi po ng second verse, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Amen. May part doon po mga kapatid that ano pong part doon sa ano po yung part na sana nga, kasi biglang lalabas lang sa isipan ko, kaya lang hindi ko naman maalala ang lyrics. Pero sabi doon, nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? Kahit gano'n ka zealous, wala magagawa dyan. Kahit sobra mong sigasig, wala kang magagawa. Kahit umiiyak ka ng umiiyak na magkaawa sa Panginoon po mga kapatid. Could my tears forever flow? These for sin could not atone. Are you listening? These, my zeal and my tears, these could sin could not atone. Amen. Thou must save and thou alone. Amen. Wala po. At dapat ma-realize po natin po yan mga kapatid. If you are here listening with us right now, please reflect on yourself. What are you trusting about your soul's salvation? What are you hoping about your soul's salvation? Again, let me ask you again. What are you trusting about your soul's salvation? Are you trusting what you are doing for God? What you have done for God for you to be saved? Or are you trusting on what the Lord had done for you to be saved? Ganun lang yun. Dalawa lang po yun. Are you following the teachings of religion on the salvation of mankind? I'm telling you, there is no salvation in religion. Kahit ano pang sabi po ng mga churches na iba-iba dyan, na sabihin nila po mga kapatid, na ang kanila pong
Ang kanila pong mga simbahan, kahit mukha pang spaceship or sasakyan or ni Batman po mga kapatid. Kahit ano pang sabihin nila na kung hindi kayo magpamiyembro sa amin, hindi kayo maliligtas. Mali, mali, mali. Kailan ba ang relihiyon nakapagligtas? Isa lang ang hinirang sa Biblia na tagapagligtas. Ang pangalan po niya ay si Jesus Christ. And He is the Savior of all men, especially them that believe. Amen. There's no church that hanged on the cross of Calvary. No religion that hanged on the cross of Calvary. No religious leader hanged on the cross of Calvary. There's only one man who hanged on the cross of Calvary that was declared to be the Savior of all men. Amen. And that's my Savior. That's my God. His name is Jesus Christ. What about you, brethren? What about you? So grace, mga kapatid, na makikita po natin itong gracious work of God for men. And that we need to realize the gracious work of God for men. We need to realize that grace is produced. Listen very carefully. That grace is produced through the work of the giver. Listen, paano na-produce ang grace? Through the work of the giver. Libre po sa atin po mga kapatid. Amen. Libre po sa atin ang biyaya. Pero hindi po yun libre sa nagbigay. Amen. We have taken the salvation freely. But it was at Christ's expense. Are you listening? It was at the expense of His life. It was at the expense of His blood. It was at the expense of His suffering. Amen. And grace is this produced through the work of the giver. That's all the work of Christ. And grace is obtained. On one hand, how will grace produce? Grace is produced through the work of the giver. Para ako makapagbigay ng biyaya sa ibang tao, I have to work. So that if I will produce something that will benefit others, I could give it for them for free. Naintindihan po natin. So grace is produced through the work of the giver. On the other hand, grace is obtained. One is produced. The other one is grace is obtained without works by the recipient. Okay? Grace is obtained without works by the recipient. Kaya kung mapansin mo po mga kapatid, let's go to Ephesians chapter number 2, which is very familiar po sa atin at alam po natin to. So, tandaan natin, grace, the principle is grace is produced through the work of the giver, and grace is obtained without the works by the recipient. Okay? Without the works by the recipient. Now, you have the giver and the recipient. And you take note, one is the one who gave, the other one is who received po mga kapatid. Amen. The other one is the one who produced, the other one is who obtained. Okay, ano sabi ng Bible? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. It is the gift of God. And not of works, lest any man should boast. So what is grace? Grace is a gift. Amen. And how it would be obtained? Through faith. Ano ang faith? Not of works. Faith is opposite of works. And you know that faith is not work. It was not obtained by works. Amen. It was produced by the work of the giver, but it was not obtained by works. Not of works, lest any man should boast. But it can only be obtained without works. And that is by faith. Pero it doesn't mean that it's obtained without works, but it was produced by work. Look at verse 10. For we are His workmanship. We are His workmanship. Salvation is not my work, but salvation is the workmanship of who? Of God. Grace, amen, that I receive is not by my works, but grace
that I have received was the workmanship of God. Amen. I'm taking that slow para maintindihan po natin po mga kapatid. So salvation as the perfect work of God for men is presented in the Word of God in 7 major aspects. So salvation as the perfect Word of God is presented to us by the Word of God, okay? In the 7 major aspects. What are the 7 major aspects of the work of salvation, of the gracious work of God for men? What are the 7 major aspects of the gracious work of God for men? Okay, are we ready now? Let's look at the 7 aspects of this gracious work of God for men. First off po mga kapatid, what we need to understand, number 1, is that the gracious work of God for men. What are these? Number 1, the finished work of Christ. The finished work of Christ. So when you talk about the finished work of Christ, you remember that point po mga kapatid. I would like you to understand, that's the first. So para po ma-produce ang kaligtasan, trinabaho, tinapos ni Kristo ang kaligtasan. Okay? When we talk about the finished work of Christ po mga kapatid, remember the Bible says, Jesus Christ, sabi doon, in Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He was the author and the finisher of our faith. So how was salvation produced for men? By the finished work of Christ. When you talk about the finished work of Christ, amen. When you talk about the finished work of Christ, brethren, you are talking about mga kapatid, okay? You are talking about mga kapatid, not only his death, not only his blood, but when you talk about the finished work of Christ po mga kapatid, this is the combined values of his redemption, reconciliation, of his atonement, of his forgiveness, of his propitiation, as provided po mga kapatid, and made available this redemption, this reconciliation, atonement, propitiation, forgiveness of sin, amen, is made available through the all-sufficient cross-work of Christ. Through all-sufficient cross-work of Christ, when we talk about the all-sufficient cross-work of Christ, the cross was just the emblem of the finished work of Christ. When you talk about the finished work of Christ, that all-sufficient finished work of Christ, we mean his death, amen, by the shedding of his blood, by his burial, and by his resurrection. Okay? What is the 3 aspects of the finished work of Christ? His death, his burial, and his resurrection. And these are the aspects of the finished work of Christ. And that is related for the whole world. That is related to the whole world that is lost in sin, mga kapatid. And this aspect of divine work is forever finished. It is forever finished. His death, burial, and resurrection was accomplished 2,000 years ago, and it is forever finished. Amen. He will not repeat it again. He did it once, and it is for all. It is forever finished for every soul. Amen. Wala pong pinili, but that's for every soul. That's for every sinner. That's for every guilty. That's for every, mga kapatid, individual that is born in this world. That's forever finished, mga kapatid. I'd like you to understand that that's the finished work of Christ. And I'd like you to understand that clearly po mga kapatid. And that these glorious achievements
these glorious achievements, amen, ng kanyang finished work, this finished work, mga kapatid, is now the good news of the gospel of the saving grace. It is contained in the gospel of the grace of God. And dapat maging malinaw po natin yan. First off, see there the finished work of Christ. So that is to say, this finished work of Christ, ang kanyang death po mga kapatid, ang kanyang burial, ang kanyang resurrection, combining these aspects, combining these values and this aspect as one. Hindi mo pwedeng paghiwalayan. Tandaan po natin na ang finished work of Christ, hindi lang cross, hindi lang death sa cross. But Christ needed also to be buried because that's also salvation. And that God also needed, Christ also needed to resurrect from the dead to purchase our justification. Without the other, there could be no finished work of Christ. Kung si Kristo namatay lang, hindi siya nabuhay galing sa mga patay, unfinished yun. Are you listening? Incomplete po yun. But when you talk about the finished work of Christ, it's all the combined values of that gospel in 1 Corinthians 15, amen, verses 1 to 4, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, amen, and on the third day, he rose again, according to the scripture. How that Christ died for our sins. Can you understand that? According to the scripture. Was buried and rose again. That's the finished work of Christ. Madami pong hindi naniniwala. Madali lang. Ang mga tao emotional pagdating sa death ni Jesus Christ. Pero they neglect the other aspects na hindi natin naintindihan na lahat ito gawa ni Kristo. Kailangan ma-accomplish ni Kristo. Kung hindi niya ma-accomplish yung tatlong elemento na yun o tatlong aspeto na yun, kasi yun ang requirement para makumpleto, para makapag-provide siya ng perfect salvation po mga kapatid, kailangan ma-accomplish yung tatlo po mga kapatid. Amen. Kailangan siyang i-bury. Anong saysay? Ano bang significance? What is salvific? Salvific. What is salvific aspect in the burial? Di ba pag binilibing lang, paano yun? Bakit nakasama sa ebanghelyo yun? Hindi ka ba nagwa-wonder? Bakit kasama ang burial sa ebanghelyo? Di ba? Nilibing lang naman siya. So anong meron sa pagkalibing niya? Anong kaligtasan na nagawa doon? Anong success? Anong victory ng kanyang pagkalibing? But if you are studying your Bible, he was buried 3 days. And in that 3 days, he was not just sleeping. There's no such thing as soul sleep. His soul was not just sleeping, but his soul went to the heart of the earth. As Jonah has prophesied, as Christ had prophesied, amen, as Jonah's 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Do you realize that? So yun po yung punto po natin mga kapatid na dapat nating maintindihan. Okay? So, his death produces redemption. Ano yung redemption? Yun yung katubusan. Dahil nung namatay si Kristo, dito yung death, burial, resurrection ni Kristo, itong tatlo, it produces redemption. Amen. Ano yung redemption? Katubusan. Lahat po yun, nagkaroon tayo ng katubusan po mga kapatid. So, ang resulta po nito, katubusan. Amen. Ang resulta po nito, meron pong reconciliation. So, ibig sabihin, redemption is now made available. I'm not saying everybody is now redeemed, but redemption is now available. Men can now be redeemed because Jesus Christ already finished that redemptive work. That was a redemptive work. Christ already accomplished by his death, burial, and resurrection. He already accomplished the redemptive work. Ano pa ang na-produce? Ano pa ang na-produce sa kanyang finished work? Reconciliation. God is now ready to reconcile anybody because na-produce na po yung reconciliation. Nandun na
God is now ready to accept anybody without sinning. God accept anybody's person if they put their faith on the Lord Jesus Christ. God could now pardon that and reconcile it to himself. And God is now beseeching, amen, be ye reconciled to God. Amen. Because he already produced the reconciliation. You could now be friend with God. He already produced that. Amen. And there is now atonement. Ibig sabihin, there is now a perfect covering for our sin. There is now already a perfect satisfaction of sin, mga kapatid. Because of the death, burial, and resurrection, may atonement na available. Now once ikaw magtiwala kay Kristo, pwede ka nang ma-atone, mga kapatid. It produces atonement. That work produces. Remember, this is the giver. Jesus Christ is the giver. And he gave you redemption by his work. He bought redemption. He bought reconciliation. He provided atonement. And what else? Forgiveness of sins. May available na forgiveness of sins. Bakit ang tao na patawad ngayon? Hindi dahil humingi siya ng kapatawaran. But rather, mga kapatid, nung nagtiwala po siya, ang forgiveness na nabili ni Kristo, ang forgiveness na na-produce ni Kristo by the cross, by his blood, by his death, burial, and resurrection po, mga kapatid, ay na-apply sa atin. Kasi kung ang kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid, kaya mong i-produce by asking God forgiveness, no need for Christ to die kung ganun ang kalakaran. Naintindihan po natin? No need for Christ to die kung kaya mo lang humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mapatawad. No, ang kapatawaran ng kasalanan wala po sa paghingi ng forgiveness. Ang kapatawaran ng kasalanan ay nandun sa ginawa ni Kristo. Natapos ng ginawa ni Kristo, ito ay nagpuproduce ng kapatawaran ng kasalanan. Once na na-produce na itong kapatawaran ng kasalanan, ikaw ay mananampalataya sa Kanya, mai-apply po yung kapatawaran ng kasalanan sa buhay mo. Intindihan po natin? At nag-produce po ito ng propitiation. He was set forth to be the propitiation. Okay? Could we look at in this, mga kapatid? Could we look at in this part? Let's look at Romans chapter number 3. Sige, puntahan na lang natin itong mga terms po na ito, mga kapatid. Romans chapter number 3. Tingnan po natin Romans 3. Basahin ko po verse number 24. Okay, the word is redemption. Okay, natitingnan natin, the word is redemption. Ano po ang redemption? By virtue of the combined values of the death, burial, and resurrection of Christ. Look at Romans 3 verse 24. The Bible says po, mga kapatid, in 3:24, being justified freely by His grace. Pwede ka nang ma-justify through the redemption that is in Christ Jesus. Through the redemption. Where's that redemption? Who bought that redemption? Who produced that redemption? And where is that redemption? Through the redemption that is in Christ Jesus. Ang katubusan, pang-redeem. Amen. At ano po ang binayad? Ano po ang price ng ating redemption? Or what is the ransom of our redemption? Naintindihan niyo po, the price or the ransom. Remember po, pag merong kidnap po ransom or pag may ransom, ang ransom is the price of redemption. When you redeem, ang tawag po niyon, yung pera po na yon ay ransom. Ano ang ransom? Para magkaroon po tayo ng redemption, para matubos po tayo po, mga kapatid. Look at Ephesians chapter number 1. Ephesians chapter number 1. The Bible says in Ephesians 1 verse 7, ano sabi po ng Bible? In whom we have redemption through His blood. Through His blood. Do you see that? How was redemption produced? Sino ang nag-produce? Through His blood. So, kailangan ni Kristong mamatay. Kailangan madanak ang kanyang dugo at ang accomplishment ng ano po na ito, ng kaligtasan po na ito or ng trabaho na ito ay nakabigay po ng redemption. Amen. Another thing, look at Colossians chapter number 1. Colossians 1 verse 14. The Bible says, in whom we have redemption through His blood. Amen. Ganun ulit. In whom we have redemption through His blood.
So anong sabi sa Ephesians 1? That was a gracious work of God according to the riches of His grace. Ephesians 1:7. So ano na-produce ng finished work ni Christ? Redemption. What about reconciliation? Let's look at reconciliation po mga kapatid. Let's look at Romans chapter number 5. Let's look at first Romans chapter number 5. Anong sabi po ng Bible sa Romans 5? In verse number, let me read. In verse number 10. In verse number 10. Anong sabi ng Bible? For when we were enemies, amen. Dati tayong enemies. Amen. We were reconciled to God. You see that word reconcile? We were reconciled to God. By what? Ano ang nag-produce ng reconciliation? By the death of His Son. Nakita niyo po? By the death of His Son. So nakita po natin po that because of the finished work of Christ, na i-produce po yung reconciliation. Let's look at another passage. 2 Corinthians chapter number 5. 2 Corinthians chapter number 5. Ano sabi po mga kapatid? The Bible says in 2 Corinthians 5, let me read verse 18. All things are of God who hath reconciled us to Himself by Christ, by Jesus Christ. So paano tayo na-reconcile? By Jesus Christ. And hath given to us now the ministry of reconciliation. Na-reconcile muna tayo bago tayo nabigyan ng reconciliation. Look at verse 19. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto Himself. Paano niya i-reconcile ang world unto Himself? Not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled. Be ye reconciled to God. So, God is now calling anybody. Pwede nang ma-reconcile ang sinuman. Bakit? Reconciliation is already produced by the cross, by the death of Christ, by the blood of Christ, by His finished work po mga kapatid. Pwede nang ma-reconcile. Amen. Pwede nang ma-save. Pwede nang maibalik. Dati tayong kaaway. Pwede ka nang maging kaibigan ng Diyos po mga kapatid. Are you listening? Reconciliation. That finished work is for our reconciliation, mga kapatid. And look at another thing. Anong ginawa ni Kristo para magkaroon po ng reconciliation ang tao? Verse 21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Siya ay naging kasalanan. That's the gracious work. Yun yung proseso. He becomes sin, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. That we might be made the righteous, para yung righteousness ng Panginoon ay mapapunta sa atin. Amen. Kasi para magkaroon tayo ng katwiran. Amen. Na-reconcile tayo dahil po doon. Look at Colossians chapter number 1. Mga kapatid, ay sana po ay nakikita niyo po ito at ma-appreciate niyo ito. Ito, 7 kasi ito mo yung gracious work. Nasa finished work pa lang tayo po. No? Paintindi ko lang po sa inyo po mga kapatid. Ano yung halaga ng finished work ni Christ. Look at Colossians 1. The Bible says po mga kapatid, in Colossians chapter number 1, let me read in verse number 21 po mga kapatid. The Bible says in verse 21, and you, ikaw, ako, that were sometime alienated. We were once separated from God and enemies in your mind by wicked works. Yet now hath He reconciled. Yet now. Amen. But look at verse 20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. To reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven, to reconcile. So there are future reconciliation po mga kapatid. At bakit po pwede nang makipag-reconcile ang Panginoon? Bakit pwede ka nang ma-reconcile? Sino ang nag-produce ng reconciliation? Upang pag magtiwala ka sa Kanya, may apply sa iyo ang reconciliation. Sino? Yung finished work of Christ. Makikita natin. Yung combined values po mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng isang area lang ang iyong tingnan. What about atonement po mga kapatid? Let's look at
anong nangyari? We can now have atonement. Why? Because Christ already, by His blood, produced that atonement. If you understand ang atonement po mga kapatid, ay may necessity ng dugo ni Kristo at ng dugo sa Old Testament para magkaroon ng atonement. Remember that? Po mga kapatid, yung kahapon sa Christ in the heart of the earth, yung importante yung blood na may shed at kukuhanin yung blood at dadalhin sa sanctuary or dadalhin sa holy place. Iba din yung pagsunog. Those are processes. These things are important. Wala kang pwedeng ibaliwala po dito. Importante po ito. Ito yung mga aspeto sa ginawa ni Kristo po mga kapatid. Ikikilled po siya, that's death. At mag-shed ang kanyang blood, that's another aspect. At ang blood po niyan, importante. It's not about the killing lang. Yung killing po, ang ano po ng killing po mga kapatid, ang awag nito, focus ng killing was the sufferings, physical sufferings po mga kapatid. Pero yung blood na kukuhanin, that's another thing. This is now, the focus of this is for the atonement. Para i-sprinkle doon sa mercy seat para may produce yung atonement. Naintindihan po natin? At iba din yung aspeto na kailangang sunugin. That's another aspect na para po kasi complex, napaka-complex, napaka-broad. Ang dami mong isatisfy pagdating sa kaligtasan. Now think this, kung ang daming requirement pagdating sa kaligtasan, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan mo, nako, paano mo naman i-fulfill? Paano mo naman i-accomplish ang mga bagay na ito? That's why it has to be Christ. Salvation must be grace because I could not attain it. It must be given to me. Amen! So dyan natin nakikita. In Romans chapter number 5, I'd like you to look at verse number 11. The Bible says, and not only so, hindi ka lang nagkaroon ng reconciliation, hindi ka lang nagkaroon po ng ano po dyan, makikita po natin yan. In verse number 8, na justified ka. Ay 9 and 10, na reconcile ka. Verse 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. There is now atonement. Atonement is now made available. It is now made available. You see that? There is now redemption. There is now reconciliation. There is now atonement. You could now be atoned. Sa Old Testament, palagi sila for their atonement. Pero wala pong permanent atonement. These are temporal atonement. Pag magkasala ulit sila, offer ulit sila for atonement. Pag magkasala, offer ulit sila for atonement. But now, amen, there is now an available atonement that would anybody that will trust Christ, take the work of Christ, take the sacrifice of Christ, take the blood of Christ, take the offering of Christ, by faith, mga kapatid, there is now a forever available atonement. Atonement that could last for eternity. Not anymore temporal, but an atonement once for all po mga kapatid. And they're all accomplished by the finished work of Christ. Because of that finished work of Christ, mga kapatid. Amen. They are now produced. They are now made available. Amen. It is now made available for all, mga kapatid. Can you imagine? Napakaganda yung subject na itong grace. Kung masubaybayan nyo lang itong series of grace, kaya sayang lang yun eh. Yung number sana sa, sometimes kasi sa prayer breakfast, kung number natin sa prayer breakfast, na mga nagpo-40 plus po tayo sa prayer breakfast, hindi pa kasama yung sa Zoom po noon mga kapatid. At kung mag-attend lang, kung maka-attend lang sila ng ano po, regular or mag-view, madami po. Ito po kasi, 30 minutes lang yung preaching ko po doon mga kapatid. Although, nag-enjoy ako doon. Kasi sarap din mag-pray. But kung lahat po lang, no? Kung ito, kasi ito yung mga importanteng subjects na dapat magkikita. Dito yung meat eh. Karne ito lahat ng atin po mga kapatid eh. Of course, we understand, ang iba ay may schedule na. Yung time po natin ay ganun. Hindi lahat available. Pero salamat pa rin na pwede nyo mapanood pa rin to sa mga recorded videos at lahat ng ito. Kasi kung masubaybayan nyo ito po mga kapatid, napakaganda itong mga series na ito. Ako po mismo po mga kapatid, while I was studying and I was doing this, you know, this is a lifetime of work that I have. And most of this work mga kapatid, when I was unmarried, and it did not just take me a year, but this was a long-held compilations that I have in the series of preachings after preachings, and I have to put that in a curriculum and teach it in an institute po mga kapatid, so that everyone could benefit po mga kapatid. At kung masubaybayan niyo po ito,
Wala pa nga tayo sa 1/4. It's been 3 months na sa atin pong yung kabuuan po nito. Pero napakaganda. In the middle of the night, I am shouting. Ako lang mag-isa, parang baliw. You can imagine a very young man, ng mga panahon na yun po mga kapatid. While others are playing games, while others are watching movies and lahat po ng whatever na ginagawa po ng mga young men. But God impressed in my heart only by His grace to have seen such glory of that finished work of Christ. And I have by the grace of God po mga kapatid, produced and written most of these things about the finished work of Christ, about Christ in the heart of the earth, and all of that po mga kapatid. It's because of this appreciation. Yung every time you will remember that 1 Corinthians 15, it's not just about memorizing the death, the burial, and the resurrection of Christ. But it's what's in it. What does the death, burial, and resurrection of Christ accomplished for you? Sometimes ang nakita lang din natin sa cross or sa death, burial ni Christ on how much He suffered. That's one thing. And we should also realize that how much He suffered, how much He's willing for us. On the other hand, it's not just about the sufferings, but it's also about what it brought, what it produces. Amen. What it produces. Mga kapatid. And this is what it produced. Pag every time you could think of redemption, reconciliation, these are big words. Amen. Think of atonement. Think of forgiveness. These are big words that Christians should know, that the believer should appreciate, mga kapatid. And of course, we will preach anyway. And it's very, very, mga kapatid, very exciting. At the same time, very sad also that many Christians have no interest when it comes to Bible study, when it comes to mga kapatid. That's why it is evident in our Christian life. Mga kapatid, nakikita, it become observable that we know we are ignorant on what the Lord has done for you. Kung ikaw nga lang, malaman mo na may nag-deposit sa iyo ng 1 million pesos sa ibangko, biyaya, anong gagawin mo? Siguro takbo-takbo ka at para ka nang lumilipad sa saya. Physical things lang yun. Pera lang yun, mawawala yun. Kaunti lang yun. Paano pag banalo ka pa sa loto? I'm not saying na na tataya ka sa loto, manalo ka ng 200 million jackpot sa loto. Siguro, hindi ma-drawing ang iyong mukha sa sobra mong saya. I'm just trying to illustrate po mga kapatid, yung effect na if you receive a bounty, if you receive something mga kapatid that would benefit you. But those are mauubos lang yun at hindi mo madadala sa langit at wala po yun. At mas madami kang pera sa lupang ito, mas madami kang problema, mas madami kang misery, mas madami kang utang, mas madami kang troubles. Are you listening? Yun eh. Mas mayaman ka, mas hindi ka makakatulog. Are you listening? Kasi temporal lang yun eh. Hindi naman nakapag-provide ng peace yun eh. Pero hindi ka ba maging masaya when you uncover the glory of His redemption, the glory of His reconciliation, the glory of that atonement, the glorious achievement of that finished work. And this is not temporal. They are forever, mga kapatid. And Christ has accomplished these all things for you. So ano ang magiging epekto dapat to sa mga believer? Naintindihan nyo bakit ako sigaw ng sigaw? It's not because I'm angry. Amen. Naintindihan nyo ba yung mga tao why every time they heard about this, woo! They're shouting, they're so responsive and they're so happy, they enjoy, they're joyful. You know why?
because of the value, because of the worth, that they have not paid anything about this. But this is made available by the accomplishment of the finished work of Christ. And they are given for free. Once you realize that, I don't know if you will stop shouting. I don't know if you will stop running, mga kapatid. Because this is it, mga kapatid. So it produces all of these things. Kaya whew. On one hand, nag-mix yung emotion mo because of the treasures that are hid in this work of Christ, finished work of Christ. You are rejoicing. On the other hand, you are so sad and mourning when you preach this to Christians who say they're saved. It's nothing to them. They're familiar about it. It's nothing to them. Are you listening? Para bang nasa Bible that you are serving or giving pearls to the swine. I hope you are not swine. Amen. I hope you are a man, a person that will appreciate pearls. Because swine, baboy, don't understand the value of the pearls. That's why it has no effect with them. It doesn't produce any sensation. It doesn't produce any joy with them because they're swine. Anong gagawin nila sa ano? Anong gagawin nila sa pearl? They want, kung sa Bisaya pa, lamaw. Ang gusto nila, dirt. They want darak. They want yung pagkaing baboy. Yun po ang pleasure nila. Pero hindi naman tayo baboy eh. But if you have no appetite, when these treasures are served to you, when it doesn't move you to love God, when it doesn't move you to serve Him more, when it doesn't move you, I feel like preaching now. Amen. To draw these closer to you, closer to God. You better put question mark on your salvation. You put question mark on salvation. Amen. Put that question mark on the salvation. Why can I not appreciate these things? Am I under grace or under sin? Which is which? Under grace or under sin? If you are under grace, woo, you will be overwhelmed with much joy. Amen. I have joy that overflows. Now, I've got joy down deep within. And this joy of the Lord is the strength of my soul. Amen. Knowing how you are free po mga kapatid. Parang putol-putol yung aking music, but that's the point mga kapatid. I don't know what it produces to you, but it produces joy. It produces faithfulness. It produces more love to Christ. Amen. Whom, amen, I say my Savior. That what else? What this finished work produces po mga kapatid? It produces what? It produces forgiveness. What this finished work accomplish? It produces forgiveness of sins. Nabasa natin kanina sa Colossians chapter number 1 po mga kapatid, verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. You see? Even the forgiveness of sins. In Ephesians 1:7, even the forgiveness of sins according to the riches, amen, to the riches, amen, of His grace. Now, another thing that I would like you to look at po mga kapatid, Colossians chapter number 2. This cross, what this cross and this finished work accomplished po mga kapatid, I'd like you to look at Colossians chapter number 2.
And the Bible says in Colossians chapter number 2 po mga kapatid. And ang sabi po dito, let me read po mga kapatid. In verse number 13 po mga kapatid. And you, the Bible says, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him. Okay? Having forgiven you all trespasses. You did hear that? Having forgiven you all trespasses. Amen. Having forgiven you all trespasses. God can forgive you all your trespasses now. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Took it out of the way. He took out of the way my sin and your sin, mga kapatid. By that cross work, mga kapatid. Ano nangyayari po? He nailed it to the cross. And now God could forgive. Amen. All our trespasses. Look at Colossians chapter number 3. The Bible says, mga kapatid, in verse number 13, forbearing one another, forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So, if you are saved right now, you're already forgiven. And what is the basis of Christ's forgiveness in forgiving you? Amen. That was when He took out of the way, nailing it to His cross, yung mga kasalanan po natin. And that forgiveness flows in His blood po mga kapatid. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Amen. What about propitiation po mga kapatid? Romans chapter number 3. Look at Romans chapter number 3. It produces propitiation. Romans chapter number 3, verse number 25. Romans 3, verse 25. But let me read again verse 24. Being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Dahil sa katubusan that is in Christ Jesus. And in verse number 25, whom God set forth to be a propitiation through faith in His blood. Jesus Christ now was set forth to be the propitiation. To be the propitiation. He is now the satisfaction of God. Okay? He is now the satisfaction of God. Are you listening? God would never be satisfied anymore outside from Christ. His satisfaction is in Christ. His joy is in Christ. Are you listening? His joy is now in Christ. His pleasure is now on the sacrifice of Christ. It is now made available. If you want God to be appeased, amen, that appeasement of His wrath, that appeasement of His judgment, or that propitiation is now made available in Christ. And He already set the Lord Jesus Christ. He already hailed the Lord Jesus Christ to be the only propitiation for our sin. And if you want propitiation, if you want God to be satisfied for you, you need to be satisfied on that finished work of Christ, because that produces propitiation, mga kapatid. Propitiation is a sacrificial work. Amen. That appeases the wrath of God and the judgment of God po mga kapatid. And He set forth, kumbaga, si Jesus Christ na yung standard of what propitiation is. He is now that standard, mga kapatid. And sana po makita po natin yan. At wala na pong ibang standard kung ano yung perfect sacrifice, kung ano yung acceptable sacrifice. Si Jesus Christ yun. At yun yung propitiation niya. And that propitiation deals with our sins po mga kapatid. And yun, dapat nating maintindihan. And these are the aspect na accomplish po mga kapatid ng kanyang death, burial, and resurrection. And uulitin ko po that this aspect of this, amen, perfect work of Christ, or this divine work of Christ, and they are forever finished for every soul. They are forever finished for every soul. And now I'm preaching to you that the glorious achievement
this glorious achievement of this finished work is contained now. It is now contained in the good news or in the gospel of the grace of God. And every time you preach the gospel of the grace of God, amen, you are already preaching redemption. You are already preaching reconciliation. You are preaching atonement. You are preaching forgiveness of sin. You are preaching propitiation that has been produced by the death, burial, and resurrection of Christ. That is the gospel of our salvation. Kaya kung ang gospel natin po mga kapatid na napakinggan at ignorante tayo sa mga ganito, ay wala po. Mahirapan po tayo. Ang most likely, ang result niyan, napasunod mo lang siya sa panalangin pero he is never got saved. Nag-repeat lang siya ng prayer kaya wala pong understanding po mga kapatid. Na hindi man niya nalaman, akala niya ang prayer niya nakapagligtas kasi hindi na-explain ng maayos. Na ito palang death, burial, resurrection ni Kristo, ito yung nagbibigay ng redemption, reconciliation, atonement, forgiveness of sin, propitiation. Doon po nakasalalay po. At dapat po maano po yun, ma-appease po yun, maging ma-satisfy ka doon po mga kapatid. You check about that, no? And the next po mga kapatid, mabilis lang ito dito lang po ang finished work na gusto ko pong iano po mga kapatid. But we could still go to the next part, okay? Ipagpatuloy natin sa susunod ang iba po mga kapatid. Let me share my screen again po mga kapatid. And let's look at the number 2. Ano yung number 2 po mga kapatid? Ano yung pangalawa na dapat nating tingnan sa gracious work of Christ? Pangalawa po mga kapatid. So the finished work of Christ, tapos na po yun 2,000 years ago. So hindi na po yun mauulit. It is already finished. So this is historical. So ang finished work of Christ is historical. But ang sunod na mga trabaho, so tapos na po yun, ang sunod na mga trabaho ng Diyos, ang next work niya, gracious work, is ongoing. Okay? Ongoing. Ano po yun mga kapatid? Number 2 po mga kapatid, the convicting work of the Spirit. So, the convicting work of the Spirit. So, this is now ongoing. Ito ay ongoing kasi ito pong finished work of Christ, yun yung ipapangaral. Okay? Yun yung ating preaching. Yun yung ating ebanghelyo. At gusto ko maintindihan nyo to, no? Ang relationship ng trabaho na ito. So habang pinapangaral mo yung finished work of Christ, that is contained in the gospel, okay? In the gospel of the grace of God po mga kapatid. Okay? So by this work of God, itong convicting work of the Spirit, the gospel of His saving grace is revealed now. While habang nangangaral ka, ito pong finished work of Christ ay i-reveal po sa mind at sa heart ng unsaved by the Spirit. Are you listening? I-reveal. So, habang ongoing mong pinapangaral yung finished work of Christ sa Calvary, i-reveal po ng Holy Spirit sa mind at sa heart. Siya yung magbibigay sa iyo ng understanding para ito ay maging malinaw. So, dadalhin niya itong mga salita ng Diyos na ito, i-convince ka niya. The word convicting, nandun yung i-convince. So, ipipersuade ka. Hindi ang magpipersuade ang soul winner. Okay? Ang magpipersuade po ang salita ng Diyos at ang Holy Ghost. So, paano po i-convince po ng Holy Ghost? Hindi ka niya bubulungan. Hello? Okay? Joshua. Totoo yan. Mananampalataya ka. No. But rather, the Word of God. Ang Holy Spirit, bibigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan nilang salita ng Diyos at ang contain, ang laman ng preaching ng salita ng Diyos is yung finished work of Christ. At yung mga verses na kanilang mapapakinggan, dadalhin ng Holy Ghost sa kanilang mind, dadalhin sa kanilang heart, at i-convince sila, ipipersuade sila na ito ay enough, ito ay totoo, ito ay tama, ito ay sapat, ito ay biblical. At lahat po ng ito po mga kapatid, until such time po mga kapatid, okay? This is conviction. This conviction po mga kapatid na makikita natin, this is a revelation of truth. This is a revelation of truth to a person, both about themselves. Amen. Habang nagpipreach ka ng ebanghelyo, you will know that you are a sinner. It will show you a truth about yourselves po mga kapatid, and about Christ, about what Christ had done for you, about what Christ had provided for you mga kapatid, sa pamamagitan ng
sa pamamagitan po ng scripture. Paano mangusap ang Holy Spirit habang ikaw ay nangangaral? Sa pamamagitan ng Word of God. Kaya po mga kapatid, kung magpipreach po tayo, dapat hindi illustrations natin. Dapat salita ng Diyos ang ating ipapakita sa kanila. Dahil yun po ang gagamitin ng Holy Spirit. Remember, ang ministry ng Holy Spirit, He will guide you into all the truth. Dapat mapakinggan yung mensahe ng katotohanan po mga kapatid. Ma-illumine po sila mga kapatid. Maipakita sa kanila kasi may blindness sila. So ang diablo, nagbablind sa mga tao. Ang Holy Spirit naman ay nagwo-work mga kapatid para mawala yung blindness na yun by illuminating you, by showing you na ito ay totoo. Para po mga kapatid, makita ng tao, para maintindihan po ng tao. Ito yung trabaho ng Holy Spirit. Okay? Habang nangangaral, ipangaral yung salita ng Diyos. Ang Holy Spirit naman, kinukonvince ang tao sa kanyang about Himself and about what Christ had provided. At ano pang i-convince ng Holy Spirit? Kung ano po yung resulta nito kung i-reject mo ang conviction ng Holy Spirit. Let's look at po mga kapatid. Let's look at John chapter number 16. Let's look at John chapter number 16. So dito lang muna tayo sa convicting work of the Spirit magtatapos mga kapatid. So John chapter number 16. I'd like you to go to John 16 at babasahin ko po kung ano sinasabi po ng Bible. Let me start with verse number 7. The Bible says, this is John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him to you. So sino yung Comforter? Ito yung Holy Ghost. Anong gagawin ng Comforter? And when He is come, He will reprove. Okay? The world, anong i-reprove niya? I-expose. The word reprove is expose. Ipapakita. He will reprove the world of sin. So, anong i-expose niya? Yung sin. Sino ang re-reprove niya? Yung world. Ano pa? Of righteousness. So, He will show mga kapatid, sin, how sinful mankind is. Amen. And He will also show the righteousness of God. Are you listening? He will show the righteousness of God. So ipapakita niya yung katwiran po ng Panginoon. And what else po mga kapatid? And of judgment. So tatlong specific, tatlong kino-communicate ng Holy Ghost. Habang ikaw ay nangangaral ng finished work of Christ, habang ikaw ay nangangaral ng pure gospel po mga kapatid, tatlo ang i-communicate ng Holy Spirit. I-convict niya, i-reprove niya, i-expose niya sa mga puso at sa mind ng bawat isa. And what are those? Number 1, of sin. Number 2, of righteousness. Number 3, mga kapatid, of judgment. So tatlo, makikita po natin, dapat maging malinaw po ito habang kasi tayo, hindi naman tayo nagliligtas eh. Tayo ay nangangaral lamang. Tayo ay mangangaral lamang. It is just our duty po mga kapatid na itong mga bagay na ito ay magiging mapakinggan nila. Kasi ito yung gagamitin ng Holy Ghost para i-convict. Kasi hindi naman tayo mystical na tao na kausapin lang sila without the Word of God. But rather, paano mangusap ang Holy Spirit sa kanila? Dapat may verse. At itong verse na ito, ang Holy Spirit ang magpapaintindi sa kanila. Pag walang verse, anong gagamitin ng Holy Spirit? Na i-reprove sila. So, paano sila i-reprove of sin? Ipakita mo sa Biblia po mga kapatid kung ano nangyari sa tao. That man is a sinner. Because of this, he is guilty. Nakita po natin. Then ipakita mo kung ano ang nire-require ng Panginoon. At ang nire-require ng Panginoon ay katwiran po mga kapatid. Amen. At saan makahanap ang katwiran na ito? Saan masumpungan ang katwiran na ito? Kundi kay Kristo lamang at sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. At dapat malinaw sa kanila, if they will reject the Lord, then there will be judgment. Amen. Ano sabi po dito? Of judgment, ay sabi of sin because they believe not on me. Ano dapat ma-reprove sila? Sa kanilang kasalanan. Anong kasalanan nila? Ang kanilang unbelief. Dapat malinaw sa kanila yung unbelief dahil ang binayaran ni Kristo ang kasalanan, ginawa na ni Kristo ng solusyon ng kasalanan. Anong kasalanan na kailangan sila ma-reprove? Ang kanilang hindi pa pagpananampalataya.
sa natapos ng ginawa ni Kristo. Ano pa? Of righteousness, because I go to my Father. And of judgment, because the prince of this world is judged. So 3 words po mga kapatid na i-communicate ng Holy Spirit at maging malinaw sa kanila mga puso, na maintindihan nila kung ano ang kasalanan ang magdadam sa kanila sa impyerno or magiging guilty sila, at ano yung righteousness na kailangan at ano yung magiging judgment na ipapataw po sa kanila. So this is it mga kapatid. While you are preaching the gospel, the Spirit invites the sinner. Ang ginagawa ng Spirit, He will invite the sinner po mga kapatid to put his faith on the finished work of Christ. To put his faith on the finished work of Christ. Hello? Iko-convince habang nagpapakita ka ng salita ng Diyos, hindi actually ikaw ang nagko-convince. Habang pinakitaan mo siya ng Bible verse after Bible verse after Bible verse, remember, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang Holy Spirit then accompanied those preaching. At siyang nagpakita ka ng believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. As if the Holy Spirit was telling him, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. It was the Spirit who was inviting them, amen, to put their trust on the finished work of Christ. And only by this illuminating work, okay, of the Spirit, can Satan blinded mind, okay, can the Satan blinded minds of the unsaved understand the way of life ng Panginoong Jesus. Kasi ang mga tao ngayon blinded eh. So, let's look at muna 2 Corinthians. Let's look at 2 Corinthians chapter number 4. Last verse po natin to mga kapatid para maintindihan niyo yung relationship. Then ita-tie up po natin. 2 Corinthians chapter number 4. Now, once na maintindihan niyo to, maging maingat na kayo sa preaching ng inyong gospel at magiging maliwanag at magiging tama na ang inyong pagpapangaral ng ebanghelyo. Minsan kasi puro tayo illustration eh. So, habang nandyan muna tayo, you don't have to go there. May babasahin lang ako na isang verse. Sorry po mga kapatid, pero importante po ito. Sabi po ng Romans chapter number 1 po mga kapatid, ay 1 Corinthians pala, not Romans, 1 Corinthians chapter number 1. May naalala lang akong verse. 1 Corinthians chapter number 1. Ito po yung sabi ng Bible. In verse number 17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. To preach the gospel. Sabi ni Paul, he preached the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So when you preach the gospel, do not preach the wisdom of words. Do not preach kung gaano kadami ang alam mong illustration, and gaano kadami ang alam mong words, but preach the gospel. Wag mong haluan ng wisdom of words. Bakit? Anong danger? Lest the cross of Christ would be of none effect. Kaya ang maalala dapat niya, ang object ng kanyang kaligtasan ay ang finished work. At kasi yun lang ang dadalhin ng Holy Spirit sa mind niya at sa heart niya, yung Word of God lang. Eh kung kaunti lang ang Word of God mo, puro lang tayo dat at puro lang tayo mga papiting at wala tayong sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya madaming dapat mas abundant ang verse para ang communication ng Panginoon sa kanila ay malinaw. Kasi that's the only way the Holy Spirit can communicate. That's the only way that the Holy Spirit can convict and can reprove them through the Word of God. And that's the only way that the Holy Spirit can develop them faith na ma-convince po sila na mananampalataya. Because that's the invitation po ng Holy Spirit po sa kanila. And 2 Corinthians na po, chapter number 4, at anong sabi po? And this is the only way. This is the only way. Kailangan natin ng work of the Spirit na mapalaya ang mga tao na ito sa blindness na ito. Ano sabi? 2 Corinthians 4. Let me read verse number mga kapatid. Verse number 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Tandaan niyo po, sa mga hindi paligtas, nakatago sa kanila ang ebanghelyo. It is hid to them that are lost. Paano natago sa kanila ang ebanghelyo? Look at verse number 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So paano naitago sa kanila ang ebanghelyo? Dahil binulag sila ng dyablo. And tingnan nyo, binulag sila ng dyablo. Kaya nakatago sa kanilang ebanghelyo. So, ang tandaan mo, pag ikaw ay nangangaral ng ebanghelyo, pinipreach mo yung finished work of Christ. Hindi trabaho natin, hindi trabaho nila, pero trabaho ni Kristo ating pinapangaral. Pinapaabot natin sa kanila kung anong ginawa ni Kristo at anong na-accomplish sa ginawa ni Kristo para sa kanilang kaligtasan. So habang pinapangaral mo yun, galing sa Biblia po mga kapatid, tandaan mo,
Ano ang state nila? Hindi nila alam yun. Bulag sila noon. Wala silang idea noon. At meron pong nagbablind sa kanila. So, wala kang magagawa. Blindness ng diablo eh. Wala akong kapangyarihan na alisin yung blindness ng diablo. Wala kang kapangyarihan na alisin yung blindness ng diablo. Pero ang Holy Spirit meron. Ang Word of God meron. Kaya, dapat i-expose mo sila. Ipakita mo ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit nang bahala na magtitake ng mga bersikulo po na yon at ang Holy Spirit po ang mag-remove ng blindness na yon para makita nila. So habang nangangaral tayo, ipinapakita ng Holy Ghost po sa kanila. Ipinakita sa kanila. At ngayon, kung nakita na nila po mga kapatid, ano ang sunod? Tapos na ako. Ano ang sunod kung nakita na po nila? Oh, ganyan pala. It's now their decision. It's now their choice whether they believe or they will reject. Pero hindi na natin accountability yun. Naipasa na natin ang accountability. Bakit? Binigyan na sila ng Panginoon ng pagkakataon na maligtas. Pero if they will choose by unbelief, okay? Oh, tama nga naman yan, pero ayaw ko eh. Wala tayong magagawa dun. Hands off na tayo. Pero mga kapatid, kung maligtas sila, are you listening? Kung mananampalataya sila, on the other hand, ang sunod po mga kapatid ay mangyayari sa kanila. Yun na yung saving work of God. Ililigtas sila ng Diyos. Ora mismo. Kaya lang, next week natin yung pag-uusapan. Pero kung hindi sila mananampalataya, of course, hindi sila maliligtas. Nasa blindness pa rin sila. Pero at least binigyan sila ng pagkakataon. Pero kung mananampalataya sila, pag-usapan natin yan next week, parang binagsakan sila ng buong kalangitan ng biyaya. Pag once naman nananampalataya sila, lahat ng na-accomplish ni Kristo doon sa cross, mag-take effect sa kanila. Ma-experience nila. And not only that, accompanied with all spiritual blessings. Ma-deliver sila sa kanilang kasalanan, ma-deliver sila sa impyerno, madami pa sila. Yun na, it's time for God to save. Amen. So, 7 po ito. So, nasa pangalawa pa lang tayo. Pag maligtas sila, remember, in whom you trusted, after that you heard the word of truth, pag marinig nila yung word of truth, ano yung word of truth na papakinggan nila? The gospel of your salvation, in whom also after that when you believe, kung ikaw ay mag-believe, anong nangyari? You were what? Sealed with that Holy Spirit. Pero kung hindi, wala. Pero kung mag-believe ka, you were sealed. That's another work. Yun na yung work of God. Yung saving work of God na po yun. Pero tinapos ni Kristo, He executed it. The Holy Spirit will help you. Then the Father will apply or will give to you what He promised when you believe Christ. Yun po yung relationship po nila po mga. So actually, that's the work of the Godhead. And we will go, 5 minutes na tayo pala. Sorry, Brother Peter, hindi ko napansin ang aking oras. Akala ko mayroon pang mga 3 minutes. But sorry, but we have to go to the next program po mga kapatid. And salamat po sa inyo pong paggabay po at pagsama sa atin. Amen. So God bless us all. Well, let's continue that next week po mga kapatid. I hope kasama pa rin namin kayo. Thank you. Brother Pitts.